2026 na. Ready ka na ba sa first investment mo? Well, kung hindi pa, this video is for you. Almost 2 years na ako nag-invest. And I could say na hindi siya ganun kadali. Which is why ginawa ko tong video na to share the mistakes I made and kung ano ang gagawin ko ng mga strategies moving forward. Before we start, baka pwede naman po makahingi ng like and subscribe. This would greatly help the channel. Maraming salamat. Ipakita ko lang ang portfolio ko sa inyo. I know, maliit pa ito masyado and well, marami akong utang na kailangan pang isettle. Pero this is where I'm at with my investment journey. A big chunk of my portfolio is in REITs. Ang focus ko kasi is more on cash flow. Pero I'm also invested sa finance sector at saka sa industrial sector. Meron din akong investment sa mutual funds and of course crypto. Ngayong alam nyo na kung anong laman ng portfolio ko, let me share naman with you kung ano-ano yung mga maling nagawa ko during my almost 2 years of investing. Ito yung mga talagang tumatak sa akin na mga mistakes. Mistake number 1 is FOMO or fear of missing out. Sobrang common ang mistake na to, no? Lalo na sa mga new investors. Mahilig kasi tayong maniwala agad at mabilis tayong magpadala sa hype. Kahit hindi naman natin ni-research pa ang isang bagay, well, bibilhin natin to or mag-invest tayo dito, lalo na kapag nakikita natin na trending siya or ini-endorse siya ng kilala nating influencer or celebrity. And speaking of hindi mo na inaaral ang isang asset bago mag-invest, here's mistake number 2. Walang doing your own research. Lagi niyong tandaan, lagi niyong aralin kung ano yung pag-i-investan nyo before kayo mag-invest doon. Wag na wag kayong magpapadala sa kung ano mang sinasabi ng kung sino man dyan, lalo na sa internet. Well, me included, of course. And just a heads up, ang video na to ay for educational purposes only. Now, mistake number 3 naman tayo. Gaya ng nakita nyo sa start ng video na to, medyo malaki talaga ang utang ko. And yun talaga ang focus kong bawasan or matapos this 2026. Now, let me ask you, bakit nga ba importante ang cash flow management? Well, for me, peace of mind ang pinaka-benefit nito sa akin. Kasi kung hindi ka na problema sa pera for your daily needs, mas maayos kang makakapag-isip for your future. And kapag may free funds ka, mas malaki ang chance mo na makapag-take ng opportunity like buying stocks or crypto kapag bumaba ang presyo nila. Kasi honestly, doon naman talaga nagkakaroon ng malalaking gains when it comes to stocks, crypto, kahit anumang asset. Now, mistake number 4. Wala kang goals. Kung mahirap mag-invest, well, mas mahirap mag-invest kung hindi mo alam kung kailan ka titigil. Para kang naglalakad sa isang kalsadang walang katapusan. Sobrang aimless niya. Kasi, bakit ka nga ba nag-invest in the first place? Ano yan? Para mag-enjoy? Para maging stress-free? Para magkaroon ng maraming time sa family? Para magkakotse? Para magka-business? Kasi, kapag alam mo kung bakit, you just have to set up a number and you just have to target it. Ganun lang siya. Kasi, bakit ka nga naman mag-i-invest kung hindi mo naman siya may enjoy in the long run or sa huli? Mistake number 5. Overcomplicating investing. Kung bago ka, yes, I'd honestly say mahirap or komplikado ang investing. Wala naman nag-uumpisa na magaling agad when it comes to investing eh. Besides, sobrang dami na rin ng pwedeng pag-investan. Kaya karamihan sa atin, na-intimidate talaga. And sobrang pinapakomplika ang investing. Let me tell you ang strategy ni Warren Buffett, which is called buy and hold forever strategy. Huwag nyo na akong gayahin na masyadong pinakomplika ang investing.
nagche-check at pumibili pa ako ng low, mid, at high risk investments, and etc. which is very confusing. Kaya from now on, mag-stick lang ako sa planong ginawa ko. I have to focus sa pagbabayad ng mga utang ko. Aralin ko muna yung mga assets bago ako mag-invest. Huwag na huwag magpapadala sa hype. Think long term at maging consistent sa pag-i-invest regardless kung gaano man kaliit yung i-invest ko. Kung naging helpful sa yung video na to, please leave a like and subscribe. I'll do my best to upload better videos every Sunday, so please stay tuned. Nag-iwan din pala ako ng mga referral links para sa mga platforms na ginagamit ko for my investing needs sa description at sa comment section sa video na to. Libre lang ang mga yan, pero posible akong mag-earn ng maliit na commission if ginamit nyo siya to sign up. This has been your average Pinoy investor. Ciao, ciao!